Hi guys! Naranasan nyo bang pumunta sa isang okasyon tapos biglaang tinawag kayo na magpipray na kayo pala ang mag-opening prayer? So di ba nakaka-embarrass kapag may ganyan na okasyon na ang alam mo pumunta ka lang doon to enjoy and all of a sudden ikaw ay tinawag na to lead an opening prayer. So para maiwasan ng ganyan, gusto ko pong mag-share sa inyo in this video how to lead opening prayer. So, mas maganda na yung meron kang alam at meron kang idea kung anong gagawin para hindi ka mabigla. At kung ikaw man ay binigla, at least alam mo naman kung ano ang iyong gagawin kapag ikaw ay kanilang binigla. So, before that, gusto ko po munang magbigay ng warning. Warning kaagad. Opening prayer is for Christian gathering or occasions wherein God is worshipped and is glorified. So, beware of using the name of God in vain. Gusto ko lang idagdag yan, unang sabihin yan, because as I observe na may mga okasyon po na aking pong napuntahan, at pagkatapos po nung nag-opening prayer, kung ano-ano ang mga pinagagawa at hindi po kalugod-lugod sa Diyos. So, you might suffer the wrath of God instead of His blessing. Kung pagkatapos mo siyang inimbitahan, tapos iba naman ang iyong pinagagawa. Okay, so opening prayer na po tayo. Understanding opening prayer, dapat naintindihan natin kung bakit ka ba talaga nananalangin sa mga okasyon. Why pray? So, why opening prayer? Ang una po, in every Christian activity, programs, and occasions, we want it to be successful and peaceful. So we seek the help of God, His blessing of peace and success. So, yun po. Pati naman sa mga pagano kung bakit may mga kung anong ginagawa nila kasi gusto din nilang maging successful yung kanilang okasyon. At gusto nilang maging maganda ang kalalabasan at ang blessing ay matatanggap lalong-lalo na yung mga may-ari ng okasyon. So, opening prayer is an act of recognizing God's authority as the God and Lord Almighty, the God who is in control of everything. So, it is simply recognizing God. Kaya tayo nagpe-pray because we recognize who He is. Nire-recognize natin siya. It is an act of committing or entrusting to God the said occasion, program, or activity. So, yun lang, ganun lang kasimple. It is to invite the presence of God in that occasion or program, most especially if it is a worship service, then all the more we need to give Him proper recognition. Proper recognition. Kung tayo nga, kung meron tayong okasyon, nagbibigay pa tayo, nagpagod-pagod pa tayong gumawa ng mga invitation, ang daming mga disenyo. So, sa mga okasyon din, dapat binibigyan din natin ng proper recognition ang Diyos. It invite His presence. Because the purpose of every Christian occasion or gathering should be to worship and glorify God. Yon po ang pinaka-purpose. So, ito na. How and what to pray in opening prayer. Paano ba manalangin at ano bang ginagawa kapag tayo po ay nag-opening prayer? Because there are different kinds of prayer at hindi naman sa opening prayer kung ano na lang na prayer ang iyong gagamitin. So, opening prayer is something that is specific na talagang pang-opening prayer lamang siya. Okay? So, kung iyo pong napapansin, in some occasions, there is so-called program of activities. So, bago ka pupunta sa isang okasyon, meron kang natanggap na invitation or meron na silang nagawang program of activities na listahan. Ito ang mga pagkakasunod ng mga mangyayari.
So with that, kapag meron yan, meron ka na kaagad na idea on what to do or what to pray kapag ikaw ay tinawag na mag-opening prayer. Remember, sabi natin kanina, it is an act of committing or entrusting to God the said occasion. Entrust mo lang sa Panginoon, sa Diyos. So, opening prayer is simply committing or entrusting the said occasion or activity to God for its success and inviting Him as the center of worship in that occasion. So yan po ginagawa po natin. Ina-invite po natin yung presensya ng Diyos at ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa bawat isa at lahat sana ay maranasan yung presensya ng Diyos, lalong-lalo na kung yan ay Christian gathering. Yun po ang gusto po natin. Kaya po tayo nag-opening prayer because yung okasyon ay i-recognize natin na yun, okasyon na yan ay para sa Diyos. At ang Diyos ang siyang mapapurihan at maitaas sa okasyon na yan. Whether could it be birthday party, prayer meeting, or Sunday worship service, or youth fellowship, or whatsoever fellowship. As much as possible, ang gusto natin, ang Diyos ang siyang maitaas, ang mapapurihan sa ginagawa natin. Kaya tayo nagpipray. We commit it so that our occasion should be successful. Okay. So, yun po. Just simply entrust unto God that occasion. So, yun po yung una po na pwede mong gawin kapag ikaw ay naatasan na mag-opening prayer. At yaman din lang na may okasyon tapos meron kang program. So, isa din po na idea kung paano mo gawin ang opening prayer is you can also do it by simply committing to God every part of the activity by mentioning it as you pray using the list of activities. So ito pala mga activities. Okay. So, yun, ipagpapray mo na. Ikino-commit po namin ang okasyon po na ito ay prayer meeting o kaya ito ay birthday party. Tapos, ikino-commit po namin na lahat ng mga magsasalita, lalong-lalo na ang mag-share ng Word of God or testimonies. Yan. Tapos, ikino-commit lang natin na ang Diyos ang siyang mapapurihan sa gagawin natin na okasyon. So, yun ang number one na role mo as the leader of opening prayer. Na-entrust ang lahat sa Diyos. Para ang Diyos ang siyang bibigyan ng success sa okasyon na yan. Ganon lamang po, kasimple. But, there are also things to consider or to remember in opening prayer na may mga dapat mong isipin na dapat ang opening prayer ay talagang natatangi siya na hindi katulad na ibang mga kinds of prayer. So there are things to consider or to remember. Ang una po, your prayer should be more specific for that occasion, for that particular occasion only, for it is unwise to include other things in an opening prayer that has nothing to do for the success of that occasion. Isa po kasi ito sa observation ko na tinawag na mag-opening prayer tapos mag-opening prayers para sa isang okasyon na child dedication. Opening prayer yan. Ano mo kung anong pinag-prayer? Prayer for the nation. So, wow. Okay. So, it is unwise na sa opening prayer, prayer for the nation ang iyong ipinag-pray. So, your prayer should be more specific for that particular occasion. For the success of that particular occasion. Secondly, your prayer should be concise and specific. Sa opening prayer, huwag kang manalangin ng hanggang 30 minutes kasi opening prayer yan at marami pang program activities na gawin. So, kung ikaw ay na-consume mo yung ang daming mga kung ano-ano ang mga pinagpipray mo doon na hindi naman sana dapat doon ipagpray, isinama mo na. So, it is unwise. It is unwise.
Lalong-lalo na kapag mga unbeliever ang iyong audience, nako, nabagot na sila, nag-uwian na sila, andun ka pa rin na nagpipray. Okay. So, thirdly, as much as possible, avoid repetition of words. Wag pa ulit-ulit. Dapat concise talaga ang iyong prayer eh. Tapos iwasan yung kada isang sentence, tapos may mga paulit-ulit ba na Lord, tapos isang sentence ulit, tapos Lord ulit, tapos so avoid repetition, na kung hangga't maaari eh maging smooth, maging natural, maging tuloy-tuloy lang, na hindi paulit-ulit na yung sinasabi. So fourthly, there is a proper time and place to pray for every kind of prayer items. There is a proper time. Kaya kapag opening prayer ka lang, opening prayer lang muna ang iyong ipagpipray. Huwag mo nang pangunahan yung iba. Lalong-lalo yung pinuntahan ay prayer meeting o kaya alam mo na yan ay prayer meeting. So, huwag mo nang pangunahan yung kung ano-ano ang mga gagawin doon. Commit mo lang na ang lahat ay makakapag-pray at ang pakikinggan ng Diyos ang panalangin ng bawat isa. Yun, commit mo yung occasion na yan. Wag mo nang unahan sila na ipag-pray kung ano ipag-pray nila. So, things to remember, una, your prayer should be more specific for that particular occasion, for the success of that particular occasion. And second, your prayer should be concise and specific. And thirdly, as much as possible, avoid repetition of words. And there is a proper time and place to pray for every kind of prayer items. Sigurong daming tanong dyan, pero try to consider it. Itong sinasabi ko. Anything can do. Hindi natin ipinagbabawal yan at hindi natin pinagdidebatehan yan. But I am just saying things in my point of view at kung ano po yung sa tingin ko na dapat po. Okay? So, try to consider it. At yun lamang po. May God bless us all. Mag-click kayo sa video and subscribe. Salamat po.